Time check, it's 3:32 a.m. Nandito kami ngayon sa bahay ni Tita G sa Cavite. And from here, pupunta naman kami sa Tagaytay. Sa Cafe Moto to be exact. Dito sa part na to ay pinipin na yung location. And syempre, photo off with Kuya Gilbert bago umalis. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. And time check ulit tayo. It's 4 o'clock in the morning. Isipin niyo yung tinakbo namin just to be in here in just 28 minutes. Hay nako, buti na talaga malakas kami kay Lord. And as you can see, marami na talagang nakapunta dito. Like mga vlogger or just simply nagmamotor lang gaya namin. Recommend ko to sa mga taong gusto lang magkape and rides habang nandito sa Tagaytay. Ang ganda. Kung nararamihan na kayo sa sticker sa entrance, well, mas marami dito sa counter. Makikita nyo dito sa video na napakalawak talaga ng space and kahit marami yung customer, surely makakaupo na naman kayo. Lalo na pag ganong oras din kayo pumunta gaya namin. Habang busy sila sa pagpili ng order namin, eto naman ako at napagdiskitaan ko yung mga helmet na nakalapag sa lamesa. Hindi pa ako nakontento. And kulang pala yung helmet kanina sa lamesa. Habang nagvi-video ako, syempre kinukuhanan ko na rin ng picture for Instagram stories. Then ito, pinalapit na ako ni Love kasi tinatanong niya kung anong kape yung gusto ko. And ako naman, hindi ko naman sure talaga kung ano talagang pipiliin ko. Kaya nakituro lang ako kung ano lang yung sa tingin ko masarap. Tapos ito, nagpipicture kami while doing the video. Kasi nahihiya kasi akong magtawag, then magpapapicture kami. Kaya tamang tayo-tayo lang. Nung dumating kami dito ay may naunang grupo na nakaupo sa pwestong to. Pero nung nakita namin na umalis sila ay lumipat na lang kami dito kasi mas presko at damang-dama mo yung lamig ng Tagaytay. At ito naman si ate girl mo, tamang pakape-kape, endorser ka dyan girl. Pero honestly, masarap yung kape. Worth it yung mga prices nila. Nakakatuwa tong part na to kasi sabay kaming umorder ng kape pero mas naunang naubos yung kanya. Then, para maganda sa vlog, sabi ko, kunwari may iniinom siya, then mag-cheers kami, ganon. Ang loko, bigay na bigay din. As a person na bilis malobat ang social batteries, gantong-ganto talaga yung eksena ko palagi. Hindi pong kanina ang saya-saya, then biglang, wala lang, nakatulala na lang. Napag-usapan namin na hanap muna kami ng mga kainan bago kami umuwi. Tamang chill muna kami dito habang ina-enjoy yung hangin ng Tagaytay. After nito ay bumiyahe na kami at naghanap ng mga kainan. Sa di kalayuan, tanging McDo lang yung nakita namin kaya dito na lang din kami nag-almasal. Parang ending tuloy pumunta lang kami ng Tagaytay para mag-McDo. Ito na yung part na pauwi na kami and to be honest, kinakabahan na talaga ako. Kasi mag-uumaga na at hindi pa kami nakakauwi. Kasi kailangang maibalik itong hiniram naming motor before 10 a.m. And nakalimutan namin na Monday pala ngayon at saktong-sakto kami sa traffic. Pero syempre, since nasa Tagaytay na rin naman kami, hindi na mapapalagpas yung mga picture. And ito na nga, huminto kami saglit para magpicture kahit na may nakalagay na no viewing! Syempre, makukulit ng mga Pinoy. Ano ba? Charis. Huwag niyong gayahin, guys. Tingnan niyo naman tong view na to. Super worth it naman yung paghinto namin. Siguro kung kayo yung nasa sitwasyon namin, paniguradong hihinto rin talaga kayo kapag nakita nyo yung ganito kagandang view. Di pa kami nakakalayo pero nag-stop over kami ulit. Huwag ka na umapak, tangin mo, pagtawin ko. Wala na ito, ta. Nabanggit dito ni Love na may tuta pero as you can see wala naman kaming dala kahit isa. Bale kasi, kaya nakasama si Benedict dahil ang paalam niya sa mother niya ay sasama siya para may maghawak sa tuta habang nagdadrive dahil motor lang naman yung gamit namin. Nag-ready na kami neto para bumiyahe ulit kasi nga
nakalimutan ata namin na may hinahabol kaming oras. But still, hindi pa rin ako tapos kaka-admire dun sa napakagandang view. Pero yun nga, kailangan na namin umuwi at magmadali. Super memorable ng rides na to kasi ang daming nangyari sa daan habang pauwi. Nandyan na yung inabutan kami ng ulan and lahat kami walang kapote. Tapos kung kailan tumigil na yung ulan, napakahabang traffic naman yung naranasan namin. Hanggang sa nagkanya-kanya na kaming way para nga makauwi kami. Pero in the end of the day, masasabi ko napakasaya ko at solid tong araw na to. Totoo nga yung sabi ni Gio na minsan mas masaya pa yung paglalakbay kaysa sa mismong pupuntahan. So yun, pinagdugtong ko lang tong dalawang vlog na to kahit napakalayo ng agwat ng dates dahil same lang naman ang pupuntahan namin, Cavite to Tagaytay. And syempre kasama namin ang mag-asawang Joseph and Claire. Bale na sa Cavite na talaga si Mama that time kasama yung bunso naming kapatid. Then wala naman din akong pasok and free din naman ang mag-asawa. So, nagkayayaan kami na pumuntang Cavite. Siyempre, another memories and another rides na naman ito. Nandun din naman sila tita at tito. And malay nyo, hindi lang sa Tagaytay mapuntahan namin. Ito yung time na kung kailan malapit na kami, lagi namin nasasaktuhan yung stoplight. Yan, tamang video lang ako. And kinakamusta ko rin naman yung driver ko. Kawawa naman kasi, pakapagod na. Tapos ito naman si Joseph. Ewan ko, bigla na lang akong in-approach. Di naman nakalat yung before mo sa ano ko, page ko. Nakawala namang link na naman yung na-upload ko. Saka pumunta no first day mo? Kaya pala problemado ang loko. Akala niya siguro may a-upload ko on the spot tong video na to. Kaya ang Sep, panigurado naman na kung kailan na-upload ko na tong video na to ay naka-resign ka na. Asan ba na ito? Ay nako, nagre-reklamong napuwing hindi naman binababa yung visor. Actually, itong time na to, sobrang nililibang ko na ang sarili ko sa pag-video and tingin-tingin sa paligid kasi talagang nangangalay na yung pet ko. Kinukumbinsi ko na lang yung sarili ko na ang angas ko tingnan kasi hindi nakikita yung mukha ko. So yun, malapit na rin naman kami kaya tiis-tiis na lang. Lo, Siyempre, break. screenshot! Pindutin mo na yung break. Sabi sa'yo, screenshot eh. Si Superman yan, tao may kapaw. Tama, tino. Eh, talaga. Naka lang sa gilid, ma? Naka lang sa gilid? So ito nga po pala ang nanay kong dragon. Hindi talaga niya pinalagpas yung pagkakataon na makapag-drive siya ng kahit anong motor, lalo na dito sa subdivision. Tuwan-tuwa na naman ang bata. See, masaya-saya niyo. Ikot pa ulit. Alam niyo ba na hindi pa nakontento si mama na siya lang yung nagmamotor? Talagang naganap pa siya ng iaangkas niya and sinundan namin siya. Ako yung nagda-drive na ito and angkas ko si Love. Siya yung nagbe-video. Naalalayan ko and binivideohan para in case na may mangyari, documented. Pero buti na lang wala naman nangyaring ganun kahit namuntikan na sila doon sa pangalawang humps. Mabigat din naman kasi talaga yung motor kaya naintindihan ko na hindi gaanong gamay ni mama. And yan, sinusundan lang namin sila. Taranay ko siyang inunahan pero tumitingin siya sa akin at baka mag-cause pa yan ng disgrasya kaya nasa likod na lang kami ulit. Papunta na kami neto sa Tagaytay. Sinuggest nila tita na maganda ngayon pumunta sa Palace in the Sky. Excited din ako noon dahil first time ko rin makakapunta. Kaya kahit alam naming malayo pa, pinush talaga namin na makarating agad. Kaso mukhang hindi pa ata ito yung time para makapunta kami doon. Dahil hanggang 6 PM lang daw bukas ang Palace in the Sky and during this time is mga nasa 5 something na kaya alam na namin hindi na kami makakaabot. And habang nandito kami sa likod, nagsasearch na rin ako kung saan pa pwedeng pumunta kasi
Sayang naman yung pinunta namin dito kahit isang magandang view lang or kahit nakapihan, palag-palag na basta may mapuntahan lang to biyahe namin. Flex ko na rin pala tong helmet na binigay sa akin ng mag-asawang Claire and Joseph. Thank you mga boy! Ma-share ko na rin din pala dito since hindi ko naman na-videohan lahat ng pinuntahan namin. Nung hindi namin naabutan ang Palace in the Sky, naisipan naman namin pumunta sa Picnic Grove. Kaso, hanggang 8 PM lang yon. Mga 7 something na rin ata kami nakadating. Tapos, may bayad pa pala yung entrance. Sayang naman kung hindi namin masusulit, diba? Tapos, gabi na rin. Kaya, ang ending, lumabas kami. Naisipan na lang namin pumunta ng Sky Ranch. Kaso, gabi na rin talaga nun at wala na kayong maaabutan. Papunta kami ng Picnic Grove nung madaanan namin tong view na to. As in, sobrang kita yung Bulkang Taal and naisipan namin huminto para mag-picture taking para at least may remembrance kami dito sa Tagaytay. Sobrang peaceful nung paligid and napakaganda talaga ng view. Dito ko na rin pala tatapusin tong video na to and kung nag-enjoy kayo sa pagkukwento ko, please don't forget to like and subscribe. See you sa next video!